Thank you po sa awiting yan. Well, praise the Lord. Tayo po ay magsing lahat, please. At buksan po natin ang ating Biblia sa Book of Judges. Book of Judges, chapter 2. Judges, chapter 2. Kung nakuha niyo na po, nasa sunod po yan sa Joshua. Joshua, Judges. Okay. Merong nag-preach sa harapan ng mga judges. Ang sabi niya, the title of my message is Judge Not. Okay. Judges chapter 2, verse 7 to 10. Basahin po natin, sabay-sabay, ano po? Kung nakuha niyo po, give me a loud amen. Verse 7, really go. And the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all great works of the Lord that he did for Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Termath Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hills Gash. And also all the generation were gathered unto the fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong salita na aming binasa. Panginoon, pagpalain niyo po na mula dito ay bigyan niyo po kami ng pagpapala. Panginoon, salamat po na ang salita niyo ay para sa lahat ng henerasyon. At dapat ang salita niyo ay hindi nagbabago. At gayon din po ang mensahe ay hindi dapat nagbabago. Salamat po na ang binigyan niyo po kami ng Biblia. Many years ago, during the Spaniards, what they brought here is religion. We don't need religion. What we need is relationship with God through the Word of God. Salamat po sa aming bansa na mayroong freedom para magbuklat ng inyong salita. At pagpalain niyo po ngayong hapon, ang iyong likod na gagamitin sa inyong sarili, wala pong magagawa. Maliban ako'y gamitin niyo, wala po akong kabuluhan. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now. Kayo magbigay ng salita na dapat kong sabihin para sa inyong mga anak. At sa ikaliligtas lang wala pa po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. And be seated, please. Ang sabi po sa verse 7, and the people served the Lord all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi o ngayong hapon ay why we lose the next generation. Why we lose the next generation. Tandaan po natin na si Joshua ay siyang inilagay after the death of Moses. Na siya po ang ginamit ng Diyos para ang Israelites ay maalis sa pagkaalipin sa Egypt. At pagkatapos po na mamatay si Moses, ang tinawag ng Panginoon ay si Joshua. Wala hong pagkakaiba. The same commandment of God to Moses is the same commandment of God to Joshua. At hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. We need to thank God that the word of God never changes, but it changes life when you receive Christ as your personal Savior. Kaya sabi ng Bible, and the people served the Lord
all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua. Wala na po si Joshua, pero yung mga elders ay sila pa rin nangunguna na sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Pero tandaan po natin mga kapatid, iyon ang generation that served the Lord. But after Joshua died, another generation arose. But it's sad, the generation that arose, they knew not the Lord. Sumunod na henerasyon, ay yung po mga taong yun ay wala ng pagkakilala sa Panginoon. The tragedy was not that Joshua's generation failed, but it was that they failed to pass their faith to the next generation. Tandaan po natin, we are just one away for the next generation. Yung susunod sa atin, mga magulang, siguro yung mga kasing edadan ko dito, meron na po tayong mga apo. Pero ang tanong, nasaan ang ating mga anak? Ang nakalulungkot po, sa sunod na henerasyon, pagkatapos ni Joshua, hindi nila naipasa. Ang nakalulungkot po, yung mga anak dati, mga maliliit, padala natin sa simbahan. Pero ngayon, nasaan na sila? Huwag nating pabayaan, mga kapatid, ang susunod na henerasyon. God is always after for the next generation. That's why Jesus Christ, during his earthly ministry, he established the church. And I believe that the church that Jesus built is a Bible-believing, soul-winning, independent, King James Bible Baptist church. Mga kapatid, ang pinakamaganda, kumpleto ang pamilya dito sa lupa. Dapat kumpleto rin sa langit. Kaya nyo ba yun? Ang mga anak nyo at mga apo nyo nasa impyerno, tapos tayo nasa langit? That's the reason why we lose the next generation. Kaya meron tayong academy, meron tayong Bible college. That's the hope of the next generation. Number one, we lose the next generation when we fail to teach them the Word of God. Pakibuksan niyo po sa Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6. Yes, chapter 6. Deuteronomy. Napakasimple lang po ng mensaheng ito. Mauunawaan po kung uunawaan po natin. Ang sabi ng Bible, from verse 5, and thou, sa verse 4, Hear, O Israel. It was addressed to Israel because Israel is a land of God. It pictures the church, it pictures the Christian nowadays. Ang sabi po dyan, and thou shalt love, verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Sinabi po ito sa mga magulang. Sinabi po ito sa mga husband and wife. Are you listening? And then sabi sa verse 6, and this word which I commanded this day shall be in thine heart. And verse 7, ang sabi ng Biblia, and thou shalt teach them diligently thy children unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house. Are you listening? When thou sittest in thine house. Number 2, when thou walkest by the way. Number 3, when thou liest down. Number 4, when thou risest up. Mga tatay, mga nanay,
We need to wake up. As your pastor, I don't want to lose the next generation. Kung mayroon man tayong dapat na unang maging bunga, ay ang ating pamilya. Sabi ng ay turuan sila. Tandaan natin, ang Biblia hindi lamang hanggang dito sa pulpito. Dalhin natin ito sa ating tahanan. Are you listening? Hindi lamang po hanggang dito sa simbahan. Dalhin natin ito sa ating tahanan. Teach them the Bible. How can you teach the Bible? But it's sad to say, parents, you don't have a Bible. Nakakalungkot yung paano natin ituturo kung wala tayong Bible. Kaya napakapalad natin, tayo na sa simbahan na tinuturuan, nire-required lahat ng mga membro ay dapat may Biblia. Amen? Dapat may Biblia ang tatay, may Biblia ang nanay, may Biblia ang anak. Kung meron kang 20 anak, dapat 20 ang Biblia ng iyong anak. Nakakalungkot yun. Mga kapatid, what we are talking about is about eternity of our family. Eternity about the next generation. We are concerned. We must be concerned. Amen? Teach them the Bible. Nakakalungkot yun kung tatay ka tapos hindi mong alam kung nasaan ang Genesis. Hinahanap mo pa sa gitna. Teach them the Bible. Teach them to pray. Turuan natin ating mga anak manalangin. Pero hindi natin may tuturo kung hindi tayo nananalangin. Ang pinakamaganda, mga kapatid, na ma-appreciate natin ay kung lahat ng ating tinatanggap ay bunga ng ating panalangin. But if there is number one that we need to pray, ipag-pray natin ang ating family, ipag-pray natin ang ating anak, ipag-pray natin ang ating apo, na sila ay magkaroon ng pagkakilala sa Diyos at maturuan ng salita ng Diyos. Teach them to pray. Teach them right from wrong. Turuan natin kung ano yung tama. At pwede natin sabihin, anak, mali yan. Kaya sabi ng Panginoon sa mga bata, igalang niyo ang iyong ama at ang iyong ina. It's sad. Maraming mga kabataan ngayon ay walang galang sa mga magulang. Bakit po? Pasisisihin natin yung school, sasabihin, doon ka pa naman sa religious church, doon ka pa naman sa religious school nag-aaral, hindi ka magalang. Mga kapatid, teaching does not begin in the school, teaching does not begin in the church, teaching begin in the home. Sa Old Testament, walang school eh. Oh, ano yung nangyayari sa mga school? Ang mga pinapatay, mga teacher na. Bakit? Hindi naturuan sa bahay. Teach them to pray. Teach them to love the church. Paano natin matuturuan ang ating mga anak magmahal sa simbahan? Ay ikaw, hindi nadalo. Kung meron ka lang problema, saka ka nadalo. Teach them to love the church. Teach them to love the Word of God. And teach them to serve God. Alam niyo, kapatid, alam niyo kung bakit si Joshua ay nagkaroon ng sabi niya, as for me and my house will serve the Lord. Nakita yun ni Joshua kay Moses. At ipinakita sa mga elders. But it's sad when Joshua died, hindi na nila ipinasa. Mga kapatid, pag hindi natin tinuruan ang ating mga anak, tuturuan niya ng sanglibutan.
Tuturuan niya ng lipunan na mali. Bakit po tayo ang Pilipinas ay naging sarado sa isang relihiyon sapagkat yan ang itinuro ng mga prailing Kastila nang sila'y pumunta dito? Kaya, ano sabi ng Bible? Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way they should go, and when he is old, he will not depart from it. Di ba tuwan-tuwa tayo sa mga bata, baby pa lang siya, tinuturuan na, close open, close open. Tuwan-tuwa tayo. Pag sinabi, ano, ikaw, nung bata, kinakausap, ayaw naman magsalita yung bata. Ano, ikaw, smile naman dyan, sige na baby. Nung bata, kinakausap. Nung maging teenager, hindi na kinakausap. Nasamantalang yun ang nangangailangan ng kausap. Sapagkat pag hindi mo yung kinausap, maghahanap niya ng kausap sa labas. Tama? Mga kapatid, I said, number one is when we fail to teach them the Word of God. Number two, we lose the next generation when we fail to tell them what God has done. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa nakaraan. Mga kapatid, ang unang dapat ituro natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, kung anong nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Na ang Panginoong Kristo na bayubay na danak ang kanyang dugo, na siya'y kinuruhanahan ng tinik imbis na ginto, na siya po'y pinarusahan, na dapat tayo ang dapat tumanggap po noon. Pero lahat ng yun ay tinanggap ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, ni hindi niya binuka ang kanyang bibig. Alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin. At kung mayroon man tayong dapat sabihin sa ating pamilya, sa ating mga anak, ay sila po ay dapat makaranasan nila na magsisi ng kasalanan, tanggapin si Kristo na sariling tagapagligtas. Kailangan po silang makatiyak ng langit. We fail to tell what God has done. Ang sabi po ng Bible sa verse 7 sa Judges chapter 2, it says, they had seen all the great works of the Lord. Yung gawa ng kadakilang gawa ng Diyos. Kung ikaw ay isang ama ng pamilya, ikaw ay ina ng pamilya, mga kapatid, ay meron tayong naranasan na ginawa ng Diyos. Ako'y maisasaysay ko po sa inyo sa pasimula, papaano nagsimula ang gawain dito sa San Pedro sa maliit na halaga hanggang pinagpala ng Panginoon. Basta't wag nating iiwanan ang prinsipyo ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ng liwanag para tayo po ay mabuhay ng tama, because the Bible is the manual of life. Ano sabi ng Bible sa Psalm 78 verse 4? Ang sabi ng Biblia sa Psalm 78 verse 4, ang sabi ng Bible, we will not hide them from their children. Huwag nating itago ang naranasan nating kadakilaan na gawa ng Diyos sa buhay natin. At number one na kadakilaan na ginawa ng Diyos sa buhay natin ay yung tayo nakatiyak ng langit. Amen? Sapagkat anumang kinakamtan mo, anumang pinanghawakan mo, anong possessions mo ngayon, at maging ang position mo ngayon, at anumang talino mo ngayon, isang araw yan ay mawawala, at ang iyong kayamanan yan ay iiwanan mo. Pero tandaan natin saan pupunta ang ating pamilya. Kaya, sabi ng Bible, we will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord in His strength, in His wonderful works that He hath done. Inikwento ko doon sa
Dalawang anak, si Michelle at saka si Meljon, nung doon pa kami sa may dating nightclub. Wala pa dito. Meron kaming building project. Sabi ni Meljon, bata pa sila doon, ate, anong ulam natin? Anong ulam natin? Sabi ni Michelle, building project. Kasi, sinasabi ko sa kanila, kung anong klaseng buhay dapat mayroon tayo. Sabihin natin sa kanila, mga kapatid, tell your children about God's goodness. Yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, bilang magulang. At pwedeng sabihin mo, anak, ipanalangin mo pa ang iyong tatay, ipanalangin niyo pa ang iyong daddy. Sapagkat kung mayroon man tayong bibigyan ng Panginoon, ating pagpapali, walang iba kundi sa gawain ng Panginoon. What a good daddy is. Tell them how God saved you. Sabihin mo sa anak mo, paano ka nakatiyak ng langit. At sabihin mo sa kanya kung paano. At yun na ituturo mo sa kanya, you are just passing what you received. Ang tinanggap nating walang bayad ay ibahagi nating walang bayad. Akala mo yung mayaman sa impyerno, nagsasabi kay Abraham, pupuntahin mo si Lazaro doon sa 5 kapatid, ayaw ko silang pumunta rito. Magaling pa yung nasa impyerno, may pagmamalasakit sa kaluluwa ng kanyang mga kapatid. Tayo, mayroon pa tayong pagmamalasakit sa ating mga anak, sa ating mga miyembro ng pamilya, sa ating mga kamag-anakan. Tell them how God saved you. Tell them how God answered prayer. Pwede sabihin mo, alam mo, pinag-pray ka namin, anak, kaya ikaw ay blessing ng Panginoon. Ang nakalulungkot, mga kapatid, ay nung sila yung mga bata pa, halos ayaw natin padapuan ng lamok. Kinukulambuan. Ayaw nating maambunan. Pero ngayon, drug addict. Ang iba na sa loob ng bilangguan. Bakit? Hindi na ipasa ang salita ng Diyos. Kaya kung mayroong mga suwail na bata, rebuilding bata sa ating tahanan, don't blame the school. Don't blame the Sunday school. Don't blame the preacher. You blame yourself because you did not pass your faith to them. Wala akong exemption yan. Maging anak ng pastor o sino mang hari. Nakakalungkot, pag anak pa ng pastor ay nasa loob ng bilangguan, sa kayo drug addict yung anak. At isa pang nakakalungkot, pag nagkaanak ka pang bakla, BYD. Bakla yung driver. Pero sa atin, Baptist yung driver. Ha? Sabihin mo sa kanila, paano sila naging katugon? Alam niyo mga kapatid, if they're very precious sa ating pamilya, of course, yung mga anak. May 2 akong maliit na apo. I really care for them. Tingnan, yung bata, kahit wala pang ngipin, pagkat kumumiti, tuwan-tuwa ka, di ba? Pero yung matanda, pag walang ngipin, nakakatakot tumiti. Tell them how God answered prayer. Tell them how God provided. Alam niyo mga anak, noon nakatira lang tayo sa lugar. Walang kwarto. 7 kayo, pero isa lang higaan natin lahat. Yung kusina natin. Kwento mo yun, paano ka pinagpala ng Diyos? Give time for them.
Tell them how God provided. Tell them how God brought through you through. Ibig sabihin, sabi kanina, may pinagdaanan. Alam nyo, yung mga ganyan, pinakamagandang verse, Romans 8:28. All things work together for good to them that love God and called according to His purpose. Anumang daanan natin, may purpose ang Diyos. Number one, it refreshes our salvation. Amen? May pinagdadaanan. Tandaan po natin, huwag nating bayaan, mga kapatid, ang matutunan ng ating mga anak ay yung mga artista at mga basketball player na mga ang hahaba ng buhok na hindi umansin lalaki o babae. Huwag nating bayaan na ang hawak ng mga anak natin ay itong cellphone. Ito. Ito ngayon nag-aalaga sa mga baby. Hindi walang ang lakas-lakas ng radiation ito. Bata pa, may salamin na. Bigyan natin yung salita ng Diyos. Are you listening? I said number 2 is what? We lose the next generation when we fail to tell them what God has done. Number 3, we lose the next generation when conviction become compromise. Pag tayo nakipag-compromise na mga magulang, tandaan natin, ang susunod na compromiser yung ating mga anak. Ang sabi sa Judges 2:11, and the children of Israel did what? Evil in the sight of the Lord and served Balaam. Hindi Diyos, Balaam. Yung Balaam, ibig sabihin, ito yung plural ng Baal. Iba-ibang klaseng Baal. Iba-ibang klaseng Diyos-Diyosan. Ang kanilang sinasamba. Look at in Judges chapter 2 and verse 12. And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. Kaya ang unang ginawa nila, they forsook the Lord. Iniwanan nila ang Diyos na hindi tinuro sa kanila o kaya kulang ng pagtuturo. Iniwanan nila. Kaya hindi sila nagkaroon ng conviction. If there is any God that we need to call upon, and that is the God up there in heaven, call unto me, and I will answer thee, and show the great mighty things which thou knowest not. Yan ang Diyos na dapat nating tawagan. Can you imagine, sino tayo para anyayahan ng Diyos na tumawag sa Kanya? Pero siyang nagsabi, call unto me. At nasabi doon, I will answer thee. Maraming mga taong nangangako, pero hindi sinusunod. Pero pag ang Diyos nangako, call unto me, I will answer thee. Not according to your time, but according to His time. Mga kapatid, kaya sabi yan, they forsook the Lord. Pagkatapos, and they followed other gods. And then, sabi, they followed other gods at bowed to them. Kanilang sinamba. At yung mga ginawa nila, they provoked the anger of God. Sapagkat ang sabi ng Diyos, walang ibang dapat sambahin kundi siya lamang. Amen? Kaya anumang bagay na binibigyan natin ng importansya, ng higit kay sa Diyos, yan ang iyong Diyos-Diyusan. Ang pag sinabing Diyos-Diyusan, hindi lamang po yung sa rebulto. Hindi ho. Anumang bagay na mas mahalaga sa iyo sa Diyos, yan ang iyong Diyos-Diyusan. May business ka, bukas ng linggo, yan ang iyong Diyos-Diyusan. Wala ka sa church. Mga kapatid, alam nyo, hindi nangyari overnight. Gradual.
Kaya Israel gradually moved away from God. Alam niyo sa mga Kristiyano, delikado, yung mga Sunday morning Christian. Sunday morning Christian, ang sunod niyan, wala na yan sa prayer meeting. Anong sunod niyan? Mawawala na yan Sunday morning, hapon na lang yan. Sunod niyan, mawawala na. Gradual yan. Now, kung yan ang gagawin natin, mga tatay, mga nanay, anong sa susunod na henerasyon natin, anong gagawin nila? Kaya nga tanong ko sa inyo, nasaan yung mga anak nyo? Alam nyo, maraming mga anak ng miyembro ng Baptist na ayaw na ngayon sa Baptist kasi nakatagpo sila ng simbahan na maluwag. Lenient. Kasi hindi ipinasa ng tatay, ng nanay, yung pinaniwalaan nila na galing sa Biblia, na ito ang standard natin. At tanong ko, bakit wala tayong panahon na dumalo pag Wednesday night? Ayun ay prayer meeting. If there's something that very important to a Christian life, ay yung prayer. As a local church, mayroon tayong mga prayer request. Ang iba ay nagbibigay ng prayer request pero wala naman sa prayer meeting. Anong ini-expect natin sa susunod na henerasyon? Anong ini-expect natin, mga kapatid, sa susunod na henerasyon? What one generation calls a conviction, the next generation may call it what? Option. May option tayo. Sisimba tayo o hindi. Wala nang conviction. May option na. That's why they compromise. Kaya tingnan niyo mga kapatid, bakit po nagsimula tayo sa songbook, ang ating kanta ay hindi sa monitor. Una po, ang songbook ay merong notes. Pero sa monitor, walang notes. At kung yan ang susundan natin, okay, mag-monitor tayo. Ano naman susunod na henerasyon? Songbook is the old books, the old songbook. Mas mahal nga ito kung tutuusin. Pero hindi natin ginagawa na yung doon tayo sa mora kasi we are after the next generation. Anong susunod na gagamitin sa susunod na henerasyon? Alam nyo, nung mag-present dito nung Sunday ba yun, yung mga high schooler, wala talaga masyadong naintindihan sa mga lingwahe nila. Yun ngayon ang henerasyon. May kanya-kanya mga lingwahe. See? Saan galing yun? Naniniwala ko hindi yung galing sa mga magulang. Saan galing yun? Sa labas. Sa labas. Impluensya sa labas. Pero sabi ng Bible, you are the light of the world. Let your light so shine before men that they may see your good works. Ang sabi ng Bible, be not influenced by the world. Amen? Mga kapatid, pag nakipag-compromise, tingnan niyo po ngayon, mga simbahan, nagsimula sa King James Bible. Anong sumunod? New King James Bible. Anong sunod? NIV. Anong sunod? RSV. Revise. Mga kapatid, stay. Stay tayo sa Biblia, inspired, preserved, purified 7 times, and that is the King James Bible. Dapat meron tayong conviction about separation. Alam niyo mga kapatid, hindi po tayo taga rito sa mundo. Kaya lang tayo nandito pa, gusto tayong gamitin ng Diyos para dalhin ang gospel. Tingnan niyo, nagkaroon tayo ng each one get one. Kanina, ilan yung bisita? 694.
Mayroon pa tayong isang linggo sa August 30. Privilege pa yan. Sa mga hindi pa nakadala, each one bring one. And because people prayed, members prayed, God answers prayer. Pambihira, ewan ko lang po kayo. Kanina, nung sumusunod sila sa prayer, ay alam ko pong sincere sila. Hindi ba kayo naaantig nun? Sa miyembro ng pamilya nyo, sino pong hindi pa saved? Sinong hindi paligtas? Mga kapatid, dapat ang buhay natin hiwalay sa mundo. Dapat hindi tayo nakikipiesta. Dapat ang mga baptist hindi nahawak sa binyag. Hello? Tradisyon. At huwag natin i-compromise sa mga church attendance. Huwag natin i-compromise yung linggo. Kung aalis ka at may biyahe ka, gawin mo na hindi linggo. Sapagkat ang linggo sa Panginoon. Kung may business ka, magtiwala ka sa Diyos. Kasi daw maraming nabili pag linggo. Alam niyo mga kapatid, pag nampalataya ka sa Panginoon, yung napunta sa iyo ng linggo, mas sobra pang ibibigay sa iyo sa Lunes, Martes, Miyerkules hanggang Sabado. Conviction, mga kapatid. Church attendance. Ano yung conviction natin sa soul winning? Kaya ini-encourage ko ang lahat ay mag-involve. Yan ang reason bakit nandito pa tayo, mga kapatid. Na ang mga tao ay madala natin sa Panginoon. Kaya wala tayong tigil. We preach nothing but the Word of God. We preach the gospel. Ano yung mabuting balita? Ang mabuting balita ay si Kristo yung nagliligtas, na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli dahil na ating kasalanan. O yung ating standards, naibigay ba natin sa ating mga anak? Dapat kung tayo sisimba, ang damit natin, damit pang simba. Ay bakit sa kasalan? Pag kinuha ka nilang ninang at ninong, ang suot mo, pang kasalan. Ay bakit pag sa simbahan, kahit na ano na lang? At saka kung babae ka, dapat maghitsura kang babae. Dalawa lang ang nilalang ng Diyos, lalaki at babae. Walang babae, balaki, wala. Kaya, alam niyo nakakalungkot? Ang nakakalungkot pag maraming disinti sa kabaong kaysa ng simbahan. Wala kang makikitang nasa kabaong na nakashort. Wala. Nakasando, wala. Kaya nga pag ganoon ay, nagsuot ka ng, lalo sa probinsya, di ba? Sumuot ka ng medyo disinti, sasabihin sa'yo, nakapamburol. Sa ibang parte ng Batangas, pag nakabalat ka noon, nakabalat ka, sasabihin, buyat ang kuko natin ngayon. Pamburol daw. Kasi alam nila, pag binurol ay nakadisinte. Wag naman yung tayo, pagka tayo nakaburol na, mas maganda, i-enjoy natin ngayon. At ang pinakamaganda, i-enjoy natin kasi sisimba tayo. Amen? Yung ating faithfulness, yung ating katapatan sa Panginoon, maging tapat tayo sa Kanya. Mga magulang, turuan ba natin ang ating mga anak na ang 10% ng income nila ay sa Panginoon? Ipasa natin yan. Yan ay nasa Bible. Pag hindi natin ipinasa, wala na yan. Wala na. Tamo sa Amerika, binasa ko sa inyo minsan dito. Ang Amerika ngayon, maraming simbahan na walang pastor. At ang mga simbahan ay declining. Bakit wala na pong soul winning? Pero hindi lahat. Meron pa rin naninindigan. Kaya pag naninindigan ka, ikaw ipagpapalain ng Panginoon. Buksan nyo nga po sa Deuteronomy.
Deuteronomy 11. Ayan. Deuteronomy 11, verse 26 hanggang 28. Ayan po. Nakuha niyo na po? Behold, I set before you this day a what? Blessing and a? Ayun. Verse 27. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God which I command you this day. Blessing kung obey. Tama? Verse 29 or 28. And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God. Kaya dalawa lang yan. Pag hindi mo sinunod, curse. Pag sinunod mo, blessing. Siyempre lahat, everybody wants to be blessed. Everybody wants blessing. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, kung ano yung pamantayan natin ngayon at tapos hindi natin naipasa, mas malayo, mas malala ang gagawin ng ating mga anak. Ngayon makita yung mga kasuotan. Dati walang nagsusuot ng mga babaeng short na labas ng bayan. Pero ngayon hindi na short. Very short. Iba na ngayon. Bakit? Hindi napasahan ng tamang pamantayan ng salita ng Diyos. Mga magulang, huwag nating ibaba ang pamantayan. Kahit na ayaw ng mundo. Are you listening? Kahit ayaw ng mundo, wag natin pong ibaba ang pamantayan. We are going to lose the next generation. Nakakalungkot. Yung mga ayaw ng ganitong pamantayan, salita ng Diyos, they have their own church, they have their own fellowship. Wala na nga church fellowship na lang. Kasi nung sa fellowship, pwedeng magsayawan. What a mighty God we serve. Ha? Mga kapatid, nakakalungkot yun. Kaya magpasalamat tayo na mayroon pa rin simbahan nagpipreach ng salita ng Panginoon. Amen? And then number 4, we lose the next generation when the home stops being a spiritual altar. When the home stops being a spiritual altar. Tandaan po natin, hindi lahat magagawa ng simbahan ang mga bagay na espiritual sa buhay natin dito. Dapat magawa sa bahay. Dapat magawa sa bahay. Sinong gagawa? Tatay. Listen to this, husband. You lead your home. I said, you lead your home. Hindi po babae ang leader ng pamilya. Lalaki! Yan ang nakita ko sa tatay ko. Alam niyo kung bakit ang iba ay babae? Yan ang ibinigay ng mga prailing Kastila. Kasi nung pumunta dito ang mga prailing Kastila, ang dala nila hindi Biblia, ang dala nila si Mama Mary. Ang leader ng Catholic ay hindi po yung Papa. Ang leader ng Catholic si Mama Mary. What Mama Mary says, the Pope will do it. Saan galing ang doktrina ng Papa? Kay Mama Mary. Bakit tahimik kayo? Ha? Tingnan nyo. Mama Mary runs the church. When Mama Mary runs the church, Mama Mary runs the home. Diyan ang galing. Kaya nung pag may nagkakasal nun, pag may nagkakasal, yung mga bigay na, di ba may mga pera, kanino binibigay? Sa babae. Dapat lalaki ang nagbabudget. Pero hindi, huwag mo pabayaan ang misis mo. Alam nga naman ikaw naka-coat and tie pagkatapos sa misis mo, naka-shirt punta simbahan. Ha? Dad, mga tatay, lead your home.
Be an example in your family. Read your Bible. Let your kids see you and lead your kids to read the Bible. Teach them to read the Bible. Teach them to pray. Nakakalungkot yun. Maraming mga lalaki, ang pangalan nila, Andres. Ha? Alam niyo kung bakit? Makinig kayo. Alam niyo kung bakit nangyayari yun? Ay kasi, yung lalaki, walang leadership. Mas may leadership. Yung nakita nung babae sa tatay niya, yun ang ginagaya. Ay hindi yun, sa lalaki yun eh. Kaya makita nyo, sa forma na lang ng katawan, iba ang lalaki kaysa babae. Ang lalaki malapad ang balikat. Di ba? Malapad ang balikat. Ang babae malapad ang balakang. Ang lalaki malapad ang balikat para to shield the responsibility. Ang babae malapad ang balakang para sa panganganak. Kaya pag lalaki ka at malapad ang balakang mo, delikadong manganak ka. Listen to this. Ito po sa tahanan. Man must lead. Mama must teach. Turuan ang mga anak. Ang ituturo ng mama ay hindi kontra sa itinuturo ni papa. Dapat, di ba, pag ikinasal, ang sabi ng Bible, and the two became one. See? Dapat yung the two became one. Sino yung head? Hindi si mama. Mamamatay tayo niyan. Dad must lead. Mom must teach. Parents must pray. Train your children. Amen. Families must worship God. Yan ang magandang pamilya. Don't just bring your children to church. Bring church into your home. Bring what you learn from here. Kaya mahalaga ang Sunday school. Kaya mahalaga ang Sunday school. Sunday school sa mga bata, Sunday school sa young people, Sunday school sa adults, Sunday school sa seniors. Ay, kaganda-ganda po ng ating Sunday school lesson series. We engage in soul winning. We engage for the salvation of the lost. To bring them in. Mga kapatid, napakahalaga po niyan. Ano sabi ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Dapat bawat ama ng tahanan ay sabihin yan. Hindi lamang sabihin, kundi i-action yan. Put it into action. Minsan, wala na tayong panahon para kausapin mga bata pag mga teenagers na. Kaya sila yung naghahanap ng leader. Alam mo yung mga teenager, napakagandang pasunurin yan eh. Diba? Lalo kung naturuan sa pool sa pagkabata. Alam mo yung mga bata, pag nanalangin, manalangin ka. Naalala ko na ako'y nagpastor ng maliit na simbahan niya sa Tagkawayan, Quezon. Siguro 18 lang kami dun. 18 lang. 18. In 6 months time, naabot namin ng 85. Doon ini-schedule ako. Kasi binata pa ako noon. Kung saan ako manananghalian, maghahapunan, manananghalian, maghahapunan. Na-assign ako doon sa Mateo family. Gahapunan. Tapos, andun na. Tapos, ang nangunang mag-pray, yung batang bunso. Utal pa nga eh. Pangunahan tayo sa panalangin ni Tutoy. Nanalangin yung bata. Noon, amat po, anin, tupig, awa. Jesus' name, Amen. Sabi ko, ano yun? Ano yung awa? Yung pala'y sawa. Sila nakain ng sawa.
Ay ako hindi ako kumakain ng sawa. Kasi ang pakiramdam ko parang umaalig-alig dyan sawa. Ha? Pero bata yun. Marunong mag-pray. Ay maraming mga teenagers yun, maraming mga adults yun. Nakakalimutan lalo pagkagutom. Talagang sunggab agad eh. Ha? Kain ng kain, mamaya na lang daw ngunguyain. Ha? No, we need to learn to pray. Amen? Matutong manalangin, mga kapatid. Ha? Hindi lang po yung me and my house, sabi ni Joshua, will serve the Lord. Napakaganda. Tingnan, pag ang mga mag-anak ay magkakatabi sa upuan, nakita mo yung tatay, nakita mo yung nanay. At alam nyo, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit yung mga anak ko, yung mga pastor na, yung mga nagagawin ko yung pastor na, sila pa yung nahingi ng advice. At tinuturuan ko silang maging independent. They need to learn to make decision. As long as you are led by God, do it. Training ang kailangan. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong Bible College, a training institution. Minsan yung Bible student noon, yung mga nauna, diyan pa sa old building, ang kanilang tulugan ay yung upuan. Ganyan. Pagkatapos ay nagkaroon ng second floor. Inassign ko kung sino maglilinis dito. Sabi nung isa, naglilinis, ay parang nagre-reklamo pa, anak pa naman ng pastor. Sabi, kasama ba ito sa paniwagan natin? Itong pag- kasama pa ba ito? Alam mo yung nagsabi nun? Nag-quit. Bakit? Ayaw ng training. Anong kami nasa Bible School? Kami ang janitor ng kalsada. Tagalinis ng CR. Sabi ko nga sa kanila dito, mabuti nga kayo dito. Ang iba sa inyo may club, kami wala. Oh. Mahalaga yung training. Train up a child in the way it should go. Yung mga bata yung si Michelle, na yung mga yung pagka, ginigising namin yan, Sunday morning, maaga. Nagluluto si Ma'am Del, ako naman nagliligo sa bata. O kaya ako ang nagluluto. Sabi ni Ma'am Del, saan bahay yun? Ha? Mga kapatid, ang mag-asawa dapat teamwork. Oo, teamwork kami. Sa akin yung team, kanya yung work. Okay, number 5. We lose next generation when we expect our children to live on our experience. We lose the next generation when we expect our children to live on our experience. Ang sabi ni sa Judges chapter 2 verse 10, tingnan niyo po. And also all that generation were gathered unto their fathers. And there arose another generation after them, which knew not God, which knew not the Lord, nor yet the works which He had done for Israel. Ang ibig sabihin po niya mga kapatid, ay hindi ayon sa ating karanasan, kundi ayon sa itinuro natin sa kanila mula sa salita ng Diyos. Tayo ay mayroong sariling testimony. Tandaan po natin, ang kailangan po ng ating mga anak ay higit kaysa ating testimony. Let them have their own testimony. At tayo po ay mabibless sa kanila. Tandaan po natin, hindi po yung daddy, hindi po yung tatay ang magliligtas sa iyong anak. Hindi po yung nanay ang panalangin ay papalitan mo yung panalangin ng iyong mga anak. No, no, no. You need just to be an example for them. Dapat ay maging example. Every generation must personally know Jesus Christ. Every generation. Mga kapatid, church, makinig po kayong mabuti. We are only one generation away from losing
what God has given us. Anong, tandaan natin mga kapatid, wag nating pababayaan ang ating pamilya, ang ating mga anak, na sila ay malayo sa Panginoon. Malayo sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, pag hindi natin sila tinuruan, ang mundo magtuturo sa kanila. If we are not going to teach them, the world will. If we don't disciple them, the world will disciple them. Are you listening? And if we don't give them the conviction, the world will give them compromise. Huwag tayong mabuhay sa basta na lang. Ang mas maganda ay ma-realize natin, andyan yung gawa ng Diyos. Pag hindi natin ipinakita sa kanila, yung paraan ng Diyos, tandaan natin, the world will show them another way. But the Bible says, there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof is what? Destruction. Mga kapatid, we need to pray for our church. Because we are not just to build a great church. Our vision, our prayer is to build a great generation. Great generation. Joshua's generation served the Lord. Dapat yung susunod na henerasyon sa atin ay mas matindi silang maglingkod sa Panginoon pag tama ang ating ibinigay sa kanila, pag tama ang ating ipinasa sa kanila na prinsipyo na mula sa salita ng Diyos. Alam nyo, pag kayo ay laging late, yun ang mamanahin ng mga anak nyo. Ikaw ang nagpuproduce ng mga latecomers. Kaya dapat tayo ay on time. Time ng Sunday school, 9 o'clock. Marami pa rin late, sobrang 100 ang late. Minumonitor ko yan. Dapat lahat ay on time. On time ka sa trabaho mo? On time ka sa pag-aaral mo? Pero bakit late ka sa church? Tanong, kung pagtrato mo sa ministry, yan kaya maging trato ko rin sa ministry. Anong klaseng simbahan meron tayo? Are you listening? I hate late. Pero gusto natin ang blessing on time. Are you listening? Mga kapatid, ang sabi nyo sa verse 10, and also all the generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not God. Tandaan natin mga kapatid, pag hindi natin ipinasa ang salita ng Diyos sa ating mga anak, sa susunod nilang henerasyon, mas matindi, hindi na nakilala ang Diyos. Ano kaya kung yung anak mo nasabing, Daddy, pwede ba dyan sa simbahan natin na kung anong oras lang gusto natin pumunta? Ano isasagot mo? Hello, be honest. Ano sasabihin mo? Tumahimik ka. Oh. Sino magtitrain sa anak natin? Kundi tayo. Na ang prinsipyo yung salita ng Diyos. Sabi ng iba, sa akin, workaholic ka, ano? Sabi ko, hindi naman, alcoholic. Hindi workaholic. Kailangan lang talagang, habang tayo buhay pa, take advantage, redeeming the time. For the days are evil. We need to work hard. Amen? Mas lalago tayo. Wala kang makikita ng McDonald. Hindi ko nagpo-propagate ng McDonald, ha? Wala kang makikita ng McDonald na 3 days a week bukas. Hanggang 12 o'clock. Ang iba dyan ay 24 hours. Tingnan nyo kung ilan ang McDonald. Bakit? They work hard. Ganon din po sa gawain ng Panginoon.
Yung mga bagay ng sanlibutan ay pansamantala lamang. But what we are working is for the eternity of every soul. They need to know Jesus Christ, that Jesus Christ is the only way going to heaven. Siya lamang ang tagapagligtas, siya lamang ang nagbigay ng kanyang buhay para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, sana hindi ito sabihin ng mga anak natin at mga apo natin sa susunod. Nasasabihin lang, hindi namin kilala ang Diyos. It's sad. It's sad. Sana wag nating marinig dyan. Sana hindi natin marinig sa mga anak natin at saka sa mga apo. Saan kayo pupunta? Church. Kami hindi. Wow. Yung lulo niyan, pambira, pastor. Yung lulo niyan, Sunday school teacher. Yung lulo niyan, asher. Yung lulo niyan, Sunday school teacher. Yung lulo niyan ay choir member. Yung lula niyan, Sunday school teacher. Tapos, yung apo, they knew not God. Why? Hindi po kasalanan ng church. Ang panalangin ko sa Panginoon, mga kapatid, tulungan niya tayo. Nang ating panghawakan ay ang old-fashioned gospel, the old book, and the old songbook. At i-practice natin the old truth of the Bible. At dapat ipasa natin sa susunod na henerasyon. Mga kapatid, ang dapat in-encourage ko po mga magulang, take care of your children, take care of your grandchildren. Let them know what you believe and pass it on. Tayo po gusto ng lahat. Why we lose the next generation? Ano ang ini-expect natin sa susunod na henerasyon, mga kapatid? Mga magulang, we need to be humble enough before God. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Pwede pa naman tayong iwasto ng salita ng Diyos kasi ang sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. Wala hong masama na ikaw ay magsimula ng tama. Sapagkat ang Biblia ay nagtatama sa atin. Huwag natin payagan na mawala ang ating mga anak, mga apo. Alam niyo ba mga kapatid, mga anak ng miyembro hindi na dito nagsisimba sa iba. Nasa CCF na. Why? Because you allow them to go. Because you did not pass your faith to them. Ang nakakalungkot niyan, pagka may anak ka napunta ka sa mga kulto, nakakatakot yun. Mga magulang, dapat ma-realize natin yung ating responsibility. Magpasalamat tayo na meron tayong simbahan na ang pinanghahawakan natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi pwede natin itong i-compromise. This is the truth that never changes. But this truth changes life. Ilapit natin sa Panginoon. Nasaan yung mga anak niyo po ngayon? Nasaan yung mga anak natin? Yung mga apo natin nasaan? Ang nakakalungkot yan kung anak niyo po ay nakapag-asawa ng unsaved. Nakakalungkot yun. Eh, laging pinipreach. Nakakalungkot yun, mga kapatid. Turuan natin ang ating mga anak
sa dapat nilang lakaran upang paglaki nila huwag nilang hiwalayan. Ang Diyos, ako'y naniniwala, kung sa ating mga bisita po, mayroon pong lalapit sa inyo na church member, church worker, para ipaliwanag sa inyo ang simpleng paraan ng kaligtasan, paano makatiyak ng langit. Sumama lang po kayo sa kanila. Opo, paliwanag lang po sa inyo sa maikling panahon. Sige po, sa mga mananampalataya, ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Huwag natin pagmatigasin ang ating puso. Sabi ng Bible, when you heard the Word of God, huwag natin pagmatigasin ang ating puso. Lumapit tayo sa Diyos. Kausapin natin ang Panginoon. The altar is open for you habang tinutugtog po, awiting paanyaya, you come.